Magandang umaga, Taguig City. The Lord Jesus Christ, the Word of God, is the source of strength. Welcome po sa panibagong segment ng programang Source of Strength. Noong nakaraan ay tinalakay ko po sa inyo ang paksa ng panalangin at nais ko pong ipagpatuloy ito. Ibahagi ko po sa inyo ang ilang talata sa Biblia mula po sa Matthew chapter 4, beginning in verse 9 and following. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Alam niyo po, ang Panginoong Hesukristo, hindi mo mababasa sa Biblia na nagturo kung paano mangaral. Ang pangangaral po ay isang subject sa Bible School na itinuturo kung ilang semester. Hindi rin po nagturo ang Panginoon kung paano mag-interpret ng Biblia. Hindi po nagturo ang Panginoon kung paano mag-lead ng worship. Pero sa kanyang 3 taong ministry dito po sa mundo, nagturo po ang Panginoon kung paano manalangin. So, nakikita niyo po sa Diyos kung gaano kahalaga ang panalangin. Ito pong itinurong panalangin ng Panginoong Hesukristo, kung tawagin natin ay the Lord's Prayer. Pero palagay ko maling katawagan yon. Kasi ito po yung panalangin na itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ganito kayo manalangin. In this manner, therefore, pray. Kaya mas akma na tawagin po natin ito na the disciples' prayer. Ganito dapat po tayo mananalangin. No? Napakahalaga po ng panalangin sa ating Panginoon. Alam nyo, when we pray, we identify with the Lord Jesus Christ kasi alam nyo ba ang trabaho ng Panginoong Hesukristo ngayon? Siya ay nasa kanang kamay ng Ama. At ang kanyang ginagawa maging sa oras na ito ay manalangin para sa atin. Yun po ang kanyang high priestly ministry in heaven. Prayer, interceding for us. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya when we pray, we identify with the Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang gawain po ng pananalangin ay masasabi ko na pinakamataas na paglilingkod, na uri ng paglilingkod. Dahil we identify with the Lord Jesus Christ in His high priestly ministry. So, nagturo po ang Panginoon ng panalangin. Alam niyo po, malimit naririnig ko ang panalangin ito as recited. Pero may nagsabi po ng ganito, prayer should be prayed and not recited. Marami po kasi ang ginagamit ang panalangin ito na parang isang loro and toto, nire-recite lang without thinking of the words that they are saying. Kaya hindi ganun ka-epektibo pagka ginagamit nila itong itinurong panalangin ni Jesus sa atin.
So, in the next several segments ng Source of Strength, hihimay-himayin ko po sa inyo ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus sa atin. So for now, let me just tackle ito po ay isang outline prayer, no? Pag ginamit ko po itong panalangin itinuro ng Panginoon sa aking pananalangin, kulang po ang 1 oras para pasadahan po yung point by point na itinurong panalangin ng Panginoon. So let me just take the first line. Our Father in heaven. Our Father. Alam niyo po, merong dalawang spiritual family sa mundo. Yung isang spiritual family, of course, ay ang ating Diyos. And He is a Father. Pero dito po nung si Kristo ay nagmi-minister sa lupa, isang araw tinawag niya yung mga Pariseo, yung mga skriba, yung mga religious leaders. Imagine, tinawag ng Panginoon isang araw, you are of your father, the devil. So ang diablo pala ay isang ama din. So when we pray this prayer, our Father in heaven, siguruhin mo muna sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos at hindi anak ng diablo. Alam nyo, sa maraming segments ng Source of Strength, kami ni Pastor Tony, ni Pastor Ador, ibinabahagi po namin sa iyo paano maging anak ng Diyos. Ito po ay isang paanyaya ng Panginoon na available para sa lahat. Yung tayo po ay maging anak ng Diyos. Naibahagi po namin at one time yung John chapter 1, verse 12. Ang sabi po doon, as many as received Him, to them who believe in His name, He gave the right to become children of God. As many as received Him. So kahit sino, kung magpapakumbaba at lalapit sa ating Panginoong Hesukristo at kikilalanin si Kristo bilang anak ng Diyos, Messiah, tagapagligtas, hindi siya itataboy ng Panginoon. Hindi siya tatanggihan ng Diyos. Open arms na i-welcome po tayo ng Panginoon kung kikilalanin po natin ang Panginoong Hesukristo at bibigyan po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Karapatan na maging anak ng Diyos. Isipin po ninyo yung salitang karapatan. Ang karapatan ay dapat ginagamit. Dapat ine-exercise, no? How do we exercise the right of being a children or a child of God? Parang katulad ng pagboto. Ang pagboto ay isang karapatan, di ba? Pwede mong gamitin, pwede mong hindi gamitin. Alam nyo, ang isang paraan para yung karapatan na maging anak ng Diyos ay magamit mo, I believe, ay sa pamamagitan ng panalangin. And when you use this prayer na itinuro po ng Panginoong Hesukristo, yung unang linya, ang sinasabi po ay, Our Father in Heaven. So ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay anak ng Diyos? Kung si Kristo po sa iyong buhay ay kinilala mo at tinanggap mo sa iyong puso, secured ang iyong identity, ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang karapatan na tumawag sa Diyos at sabihin, Our Father in Heaven. Tayo po ay manalangin.
Salamat po, Panginoon, na bukas palad na ang sino mang lalapit sa iyo ay hindi mo tatanggihan, iyong tatanggapin. Kung magpapakumbaba at kikilalanin ka, yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan ikaw ay namatay, binayaran mo ang aming kasalanan, ikaw ay nalibing at nabuhay na muli para sa aming kaligtasan at umakyat sa langit. At doon sa langit, in your high priestly ministry, ikaw ay nananalangin. Ibinibigay mo ang karapatan para maging anak ng Diyos. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programang ito, hipuin mo ang bawat isa at magpakumbaba at tanggapin ka sa kanilang buhay upang ang simpleng gawain ng pananalangin ay masabi nila, Our Father who art in heaven. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagpapala mo sa lungsod ng Taguig, ang aming mga leader sa pangunguna po ng aming Mayor Lino Cayetano. Dalangin ko po ang pagsama mo sa kanya at patuloy na kalakasan, wisdom, ipagkaloob mo sa aming mayor. Gawin niya ang tama sang-ayon sa iyong kalooban. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mayor, maging ang kanyang pamilya, O Diyos. Kasama po ang aming Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, ang aming mga barangay captains, ang mga kagawad, lahat ng nanunungkulan sa aming pamahalaang lungsod, O Diyos. Hayaan mo na ang paglilingkod ang ilagay sa puso nila at maglingkod sila na parang sila ay una sa lahat naglilingkod sa iyo at pangalawa sa bayan. At pag ginawa nila ito, Panginoon, iba yung pagpapala ang ipagkakaloob mo sa bawat isa. Ang lahat ng Taguigenyo, pagpalain mo, Panginoon. At sila po ay matutong tumawag sa iyo. And in so doing, maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Salamat po sa sa aming Speaker Alan Peter Cayetano, sa aming Congresswoman Lani Cayetano, at maging kay Senator Pia Cayetano. Special mentions ang mga Cayetano, Panginoon, dahil sila po ay may takot sa Diyos at matuwid na nanunungkulan upang magsilbi sa bayan. Suklian mo ng iba yung pagpapala, kalakasan at wisdom ang aming mga lingkod bayan. Ganon din naman, Panginoon, ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bless him, O God, and give him strength, give him health and healing, give him wisdom, O Father, at magampanan niya ang tungkulin ng isang presidente ng aming bansa at maisulong niya ang aming bansa patungo sa pag-unlad, patungo sa tagumpay. Anumang problema ang dumating katulad ng pandemic na ito, Panginoon, in the name of Jesus, we declare victory sa aming bansang Pilipinas, sa aming lungsod ng Taguig, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.